Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay hindi na nagpakita si Ryan. Okay lang sana yung kay Angela, pero sa ilang buwang hindi pagpapakita ni Ryan sa kanya, ay natuklasan niyang nagdadalang tao siya. Parang naulit lang ang nangyari sa kanya noong pinagbubuntis niya ang panganay nito. Walang mangyayari sa'yo kung magmumukmok ka lang dyan. Bakit hindi mo puntahan sa pinagtatrabahuhan niya para malaman niya na buntis ka? Advice ng mga kaibigan niya. Hindi niya na rin kasi ito makontak. Habang nag-iisip kung ano ang dapat gawin, ay tumunog ang cellphone niya. Hello, Bes? Ani nang nasa kabilang linya. Yes, Bes. Walang ganang sagot nito. Pupunta kami dyan sa boarding house mo. Ani ni Ann na halatang excited. Sino ang kasama mo? Tanong nito ngunit binabaan siya ng kaibigan. Naligo at nagbihis na siya. Day off niya kasi ngayon pero hindi siya umuwi sa kanila dahil wala pa silang sahod. Habang hinihintay ang pagdating ng kaibigan, ay tumunog ulit ang cellphone niya. Manager to ni Ryan. Gusto ko lang malaman mo na may babae ang asawa mo, kaya hindi na siya umuwi sa inyo. Huwag mo sanang isipin na naninira ako. Concerned lang ako sa'yo. At isa pa may karapatan ka naman sa sahod niya. Iyon na nabasa niyang text ng manager daw ni Ryan. Na-meet niya na ang manager ni Ryan once dahil sinama siya ng huli sa anniversary ng company na pinagtatrabahuhan nito. Hindi siya makatiis kaya tinawagan niyang nag-text sa kanya. Na agad namang sinagot ng nasa kabilang linya. Hello? Tanong nito. Hello sir, ako po ang asawa ni Ryan. Pakilala nito. O ikaw pala, Angela. Kung tungkol dun sa text ko, nagsasabi ako ng totoo. Dahil ilang beses ko na siyang pinagsabihan. Nagsama sila ng boarding house ng babae niya. Kaya hindi nagpapadala sa'yo yan dahil estudyante ang babae. Hindi ko gusto makasira sa inyo pero hindi na kasi tama ang ginagawa niya. Kung ganyan siya ng ganyan, ikaw ang kawawa at ang anak mo. Mahabang paliwanag nito. Salamat po sa concern, sir. Ani nito na walang masabi. Kung gusto mong malaman ng totoo, pwede kitang samahan sa boarding house nila. Presenta nito kay Angela. Pag-iisipan ko po, ani niya. O siya, text ka lang kung kailangan mo ng tulong. Sabi nito at nagpaalam na. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Angela. Babae na naman ang problema. Okay lang sana kung hindi siya buntis. Magdadalawang buwan na ang tiyan niya. Pero hindi iyon halata dahil payat naman siya. Naabutan siya ni Ann sa ganoong ayos. Bes, garalgal na tawag nito sa kaibigan. Agad namang nilapitan ito ng huli. May problema ba? Tanong nito habang hinahagod ang likod niya. Buntis ako pero hindi na nagpapakita si Ryan sa akin. Magdadalawang buwan na. Kakatapos lang namin mag-usap ng manager niya. Sinabi nito na may babae na naman si Ryan. Ani nito, buwisit talagang lalaking yun. Wala nang may ginawang matino. Nanggagalaiti na wika ni Ann. Nang mahimasmasan ay pinabihis na nito si Angela dahil may pupuntahan daw sila. Dinaanan lang daw kasi talaga siya ng huli dahil naghihintay ng kasintahan nito sa restaurant. Enjoy mo ang araw na to dahil buong araw tayo magpapakasaya. Tuwang wika nito. Kakababa lang kasi ng kasintahan nito galing sa barko. Ayos ka din naman ano, ginawa mo pa akong chaperon. Kunwaring tampo nito sa kaibigan. Sus, sa ganda mong yan magiging chaperon lang? No way! Wika nito kay Angela na ikinatawa ni Angela. Nambola ka pa. Sabay siko sa kaibigan. Nakarating na sila sa isang native style restaurant. Unang kita niya palang doon ay alam niyang maganda na ang lugar. Para kasi yung nasa paraiso sila. May sari-saring halaman at ang wall naman nito ay sinadyang nilagyan ng paint na animoy totoong nakapinta. Wow, ang ganda naman dito. Bulalas nito. Ngumiti lang si Ann sa kanya dahil kumakaway na ang kasamahan nito sa kanila. Nasa may kubo na ang mga ito. Maliban kasi sa mga lamesa, mayroon ding mga kubo-kubo kung gusto ng iba ng privacy. Pinakilala na ni Ann ang boyfriend nito kay Angela. Saka sila pumasok sa kubo. Nakangiting Adrian naman na nabungaran niya sa loob. Nakatitig ito sa kanya. Kaya hindi niya maiwasang ma-conscious. Dito muna kayo ha, mag-order lang kami. Ani ng kasintahan ni Ann. Umupo ka na, Bes. Babalik kami agad. Baling sa kanya ni Ann. Umupo naman siya. Magkaharap sila ngayon ni Adrian. May kinuha ito sa likod niya. Para sa'yo. Ani nito sabay abot ng malaking paper bag sa kanya. Salamat. Mahinang wika niya. Walang problema. Kamusta ka na? It's been a long 1 year.
Parang gusto kong hilain ang araw para lang makauwi na dito sa Pilipinas. Nakapagtrabaho kasi ito sa ibang bansa nang makapagtapos ito. Okay lang ako. Alanganing sagot nito sa kaharap. Alam kong hindi ka okay. Ani ni Adrian na matiim na nakatitig sa kanya. Sa sinabi ng kaharap parang gusto niyang mapahagulgol. Ikaw, kamusta na? Balik tanong nito sa kaharap. Ito, hindi pa rin naka-move on. Pilit na umaasa sa taong minahal ko. Hindi yun maintindihan ni Angela dahil balita niya may kasintahan na si Adrian. Kaya naman para sa kanya isa na lang magandang alaala ng kahapon ng kaharap. Naghiwalay ba kayo ng girlfriend mo? Tanong nito. Hindi, okay naman kami. Tugon nito na nagpakirot sa puso ni Angela. Magtatanong pa sana si Adrian nang dumating ng magkasintahan. Adrian, favor naman lipat ka dun sa tabi ni Angela. Ani ni Ann, lumipat nga ito sa tabi ni Angela. Parang biglang nabalisa naman ang huli. Dumating ang order nila. Pinagsilbihan naman siya ni Adrian. Busog na ako. Ani nito. Kumain ka pa para magkalaman naman ang katawan mo. Wika nito habang pinaghihimay siya ng mauulam nito. Salamat, ikaw din kumain ka na. Sabay sandok nito ng kanin at ulam para kay Adrian. Habang kumakain sila nagkukwento ang kasintahan ni Ann ng mga nakakatawa. Kaya naman tawa lang sila ng tawa. Habang busy silang lahat sa kakatawa, ipinatong naman ni Adrian ang kamay niya sa kamay ni Angela. Nang tingnan niya ito, walang salitang namutawi sa bibig ng huli. Pero mababasa sa mata nito na kahit ngayon lang mahawakan ko ang kamay mo. Nang pinagdaop palad na ni Adrian ang kamay nila, ay nakaramdam sila ng katiwasayan sa isa't isa. Nasa ganoong ayos lang silang magkahawak kamay habang kumakain. Napapansin niya ding nakatingin ang magkasintahan sa kanila. Wala kang makikitang panghuhusga. Bagkus makikita sa mga mata ng mga itong saya sa nakikita sa kanilang dalawa ni Adrian. Pagkatapos nito may pupuntahan muna kami ng palalabs ko ha? Ani ni Ann sa dalawa. Nagkatinginan naman silang dalawa ni Adrian at sabay na tumango sa kaharap. Gaya na napag-usapan umalis ang magkasintahan. Kaya dalawa na lang silang natira ni Adrian sa loob ng kubo. Gusto mong magpahinga? Tanong ni Adrian sa kanya. Tumango din naman siya. Kaya naman inayos ni Adrian ang upuan. Inalis ang bag at paper bag niya doon para may space siya sa pagkakahiga. Dito ka na mahiga. Sabi nito na ang tinutukoy ay ang binti niya. Para mas maging komportable ka. Ani nito. Inisip na lang ni Angela na isang friendly offer lang ang ginagawa ni Adrian sa kanya. Nahiga nga siya kalaunan. Ang ulo niya ay nasa binti ni Adrian habang ang huli naman ay kinakantahan siya. Marahil sa pagod at madami ang iniisip, nakatulog na agad ito. Habang nakikita ka sa ganitong sitwasyon, mas lalo akong hindi makamove on. Katawan ko lang ang nawala sa ilang taong kung hindi pagpapakita sa'yo. Pero may mga mata pa rin ako nagpapabantay sa'yo. Kausap ni Adrian sa tulog na si Angela. Kung may karapatan lang sana akong bugbugin yung napangasawa mo, ginawa ko na. Mula noon hanggang ngayon mahal kita. Ani nito, kasabay ng pagtulo ng luha. Bakit hindi kita makalimutan? Bakit ikaw pa rin ang laman ng puso't isipan? Ilang taon na rin ang nakalipas pero walang pagbabago sa nararamdaman ko sa'yo. Patuloy na kausap nito sa natutulog na si Angela habang nilalaro ang buhok ng huli. Pinagsawa nito ang mga mata sa natutulog na si Angela. Mga ilang sandali pa'y nakatulog na rin si Adrian. Marahil sa pagod dahil kakarating niya lang galing airport. Hinatid niya lang ang mga gamit nito sa bahay nila. At agad niyang tinawagan si Ann na gusto niyang makita si Angela. Lahat naman ng sinabi ni Adrian ay narinig ni Angela. Pero wala siyang magagawa. Masyadong unfair kay Adrian ang lahat. Sinigurado niya munang nakatulog na ng mahimbing si Adrian bago dahan-dahang bumangon. Ngunit hindi pa naman siya nakakaupo ng maayos ay nagising na ito. Gising ka na pala. Ani nito. Hindi naman ako nakatulog. Sagot ni Angela na tiningnan ng diretso si Adrian sa mata. So you mean, narinig mo lahat ng sinabi ko? Tanong nito kay Angela na biglang nabalisa. Tumango naman si Angela bilang tugon dito. Magpapaliwanag ako, Jella. Ani nito kay Angela. Wala kang dapat na ipaliwanag. Mas mabuti pang pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Panimula nito. Kailangan niya munang tuldukan ang nararamdaman niya kay Adrian bago niya ayusin ang problema nila ni Ryan. Deep in her heart, alam niyang may pagkukulang siya kay Ryan. Pero sa kanya na iisipin yun. Tatapusin muna nito ang kay Adrian.
Narinig ko ang lahat ng sinabi mo. Pero sana iwasan na natin ang isa't isa. Dahil kahit ano pang gawin natin, hindi na maaalis na kasal ako sa iba. Kahit pa sabihin kong mahal kita, kapag ipipilit natin yun magiging hindi tama sa mata ng tao at ng Diyos. Siguro, sa buhay may mga bagay o tao na mahal natin na kahit anong gawin natin ay hindi magiging atin dahil sa tinatawag na tadhana. Ito sigurong nakatadhana sa akin ang hindi maging iyo at hindi ka maging akin. Aaminin ko sa'yo, naguguluhan ako sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung nagsisilang ba ako o bahal nga talaga kita. Kung ano man ang maging rason ko, akin na lang yun. Dahil wala din namang kabuluhan. Dahil alam nating pareho na may pamilya na ako. At kung ano man ang problema namin mag-asawa, amin na lang yun. Tiningnan nito si Adrian bago nagpatuloy. Sinabi ko na ito noon sa'yo. You deserved someone better. At alam kong hindi ako yun. Huwag na nating ipilit ang hindi dapat. Dahil hindi ko rin gusto na magsisi ka bahalang araw dahil sa akin. Akala mo ba ikaw lang ang nahihirapan? Akala mo ikaw lang ang nasasaktan? Ako din nasasaktan at nahihirapan. Dahil ang laki kong tanga. Pero ano pa bang magagawa ko? Nandito na to. Kailangan ko nang tanggapin. Kaya sana ikaw matanggap mo na rin na hindi tayo ang para sa isa't isa. Mahabang sabi nito. Masakit pero kung yan ang gusto mong lalayo ako, gagawin ko para sa'yo. Ani nito na namamasa ang gilid ng mga mata. Salamat. Pinagdadasal ko na sana makita mo ng para sa'yo. Ako ang unang magiging masaya kapag nalaman ko magkakaroon ka na rin ng sarili mong pamilya. Ani nito sa binata na pilit nilalabanan na nagbabadyang luha. Hindi naman ganun kadali yun. Pero susubukan ko. At sana maayos ng pagsasama niyo ng asawa mo. Ani nito kay Angela na halatang labag sa loob kung ano man ang sinasabi. Salamat sa lahat-lahat. Sana sa susunod nating pagkikita pareho ng maayos ang buhay natin at ang puso natin. Uulitin ko, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, sa nakaraan. Pero mananatili na lang yung nakaraan dahil alam kong hindi na yun pwedeng balikan. Ani nito, pagkatapos nilang mag-usap ay nagpaalam na rin siyang uuwi. Tumanggi na rin siya magpahatid kay Adrian. Pag alis ni Angela ay doon lang nilabas ni Adrian ang kanina pang nagbabadyang luha. Ilang beses na ba siyang umiyak dahil kay Angela? Hindi niya na ata mabilang. Siguro nga hindi talaga sila para sa isa't isa. Nasa ganoong ayos siya ng madatna ng magkasintahan. Nasaan na si Angela? Tanong ni Ann. Nauna na siya. Walang ganang sagot nito. Nag-usap ba kayo? Tungkol sa inyong dalawa? Tanong ulit ni Ann. Oo, pakibigay na lang ito sa kanya. Sabihin mo, tanggapin niya kahit yan lang naman matanggap niya. Kahit hindi na ang puso ko. Seryosong wika nito kay Ann. Mauuna na ako. Salamat sa lahat, Ann. Bantayan mo na lang siya. Kahit hindi na para sa akin. Para na lang sa anak niya. Sabay talikod nito. Habang naglalakad ay hindi alam ni Adrian kung saan tutungo. Ang sakit-sakit ng naramdaman niya. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Anak, nakabalik ka na pala. May niluto akong paborito mong sinigang. Gusto mong paghahain kita? Tanong ng ina niya sa kanya. Salamat, Mang, pero busog pa ako. Kailangan ko lang magpahinga. Sagot nito sa ina saka pumasok na sa sariling silid niya. Kinuha niya lahat ng mga nakatagong mga memories nila ni Angela. Katulad ng mga regalo nito. Mahilig itong magregalo ng panyo sa kanya, kaya parang gusto niyang maniwala sa iba na hindi magandang nakakatanggap ng regalong panyo. Dahil nagpapahiwatig daw ito na lagi mong iiyakan na nagbigay sa'yo. Inisa-isa niyang mga yon. Kinuha ang basurahan na malapit sa kama niya at binuhos ang laman ng box nito. Maaaring tama si Angela na wala silang pag-asa, kaya susubukan niyang makamove on. Inilabas niya yon. Sakto namang nagsusunog ng basura ang ina niya. O anak, akala ko magpapahinga ka. Takang tanong ng ina nito habang nakatingin sa daladala nito. Pakisali na lang po sa pagsunog, ma. Ani nito sabay lagay sa tabi ng ina niya. Awang tiningnan nito ang papalayong anak. Saka kinuha ang laman ng basurahan at dinala yon sa sariling silid. Alam niyang mahal na mahal ng anak niya si Angela.
Pero alam niyang hindi tama na mahalin pa ito ng anak niya. Samantala ng araw ding yon, ay napagdesisyonan ni Angela na kausapin si Ryan. Kailangan nang matapos ang lahat-lahat. Huwag niya nalang makikitang totoong may babae ang asawa niya. Dahil hindi niya alam ang kaya niyang magagawa. Tinawagan nitong manager ni Ryan para masamahan siya nito sa sinasabi nitong boarding house ng asawa. Habang sa bus siya, ay kinakabahan siyang hindi mawari. Pero hindi niya yun pinansin hanggang sa nakarating na siya sa lugar kung saan nagtatrabaho si Ryan. Tinawagan siya ng manager ni Ryan na malilate ito ng kalahating oras dahil may tinatapos itong meeting. Sa paghihintay ay natanaw niya ang simbahan sa di kalayuan, kaya naman nilakad niya yun para makapagdasal. Panginoon, hindi man po ako naging perpekto sa harapan niyo. Humihingi po ako ng gabay mo sa pagkakataong ito. Nahihirapan na po ako. Parang may mali. Parang may hindi tama. Sa ngayon po, pinagkakatiwala ko ang aking buhay sa inyo. Kayo na po ang bahala sa akin. Kung ano man ang plano mo sa akin, malugod ko yung tatanggapin. Taimtim na dasal nito. Ilang minuto din siyang tumambay sa simbahan bago siya nakatanggap ng mensahe galing sa manager ni Ryan. Sinundo siya ng manager ni Ryan. Saka hinatid kung saan ang boarding house nito. Iha, hindi na kita masasamahan sa loob ha. Kailangan ko pa kasing bumalik sa opisina. Day off ni Ryan ngayon kaya sigurado na nandyan siya sa loob. Ani nito kay Angela. Maraming salamat po. Pasensya na rin po sa abala. Ani ni Angela. May anak din akong babae kaya hindi ko gustong ginagawa ni Ryan sa'yo at sa anak nyo. Bata ka pa Iha, malayo pang mararating mo. Don't stuck yourself to someone who don't deserve you. Magpasalamat ka na lang na binayayaan ka ng anak. Focus ka na lang sa anak mo kung ganyan lang naman ang ginagawa ni Ryan sa inyo. Pangangaral nito. Huwag mong isipin ang ibang tao, huwag mong isipin kung anong sasabihin nila sa'yo. Gawin mo kung ano sa tingin mo ang tama. Pairalin mo ang puso at isipan mo para makapagdesisyon ka ng tama. Dugtong pa nito. Salamat po ulit. Ani nito. Tawag ka o text pag kailangan mo ng tulong ha. Pahabol pa nito bago umalis. Tinanaw ni Angela ang boarding house ni Ryan. Bumuntong hininga muna ito bago kumatok sa inuukupan nitong silid. May ilang minuto din bago yun nabuksan. Dapat ready na siya. Dapat napaghandaan niya nang pwedeng makita. Pero nagulat pa rin siya nang ang nagbukas ng pinto sa kanya ay ang babae na nakatapis lang ng tuwalya, na magulo pa ang buhok na halatang bagong ligo. Magtatanong pa sana ito sa kanya nang lumabas galing sa isang silid si Ryan, na nakatapis lang din. Babe, sinong... Hindi natuloy na tanong nito nang makita siya ni Ryan. Makikita sa mukha nitong pagkabigla. Jella, tanging nasabi nito saka lumapit sa kanya. Para namang nandidiri siya sa sariling asawa. Huwag mo akong hawakan. Sabay tabig sa kamay ni Ryan. Binalingan naman itong babae na halatang nabigla rin. Na ngayon makikitaan mo na ng takot sa mga mata nito. Magbihis ka na muna. Utos ni Ryan sa babae. Hindi, huwag ka na magbihis. Total naman huhubarin din naman niya ng magaling kong asawa. Galit na sabi nito. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon. Isa lang ang nararamdaman niya ngayon. Ang pandidiri sa mga kaharap. Jella! Suway ni Ryan sa kanya. Bakit? Nahihiya ka? Totoo naman, di ba? Kaya wag ka nang umaktong akala mo santo. Nakakadiri ka. Pinagsisisihan ko na nakilala kita. Sabay baling sa babae. At ikaw, alam mo ba na may asawa yung kinakama mo? Alam mo ba kung gaano yan kagago? Sa bagay hindi na ako magtataka. Pinapaaral ka niya, di ba? Wow ha? Buti ka pa. Ang swerte mo, di ba? Titihaya ka lang may pang-tuition ka na. Ganyan na ganyan ang ginawa niya sa akin. Pero magkaiba tayo ng sitwasyon. Dahil ngayon ako ang asawa. Samantalang ikaw ay kabit lang na naghahanap ng magpapakain sa'yo. Sigaw nito. Pero hindi niya inaasahan na sasampalin siya ng babae. Ang dami mong satsat! Sabay tulak kay Angela. Tatalikod na sana ito nang marinig niyang sumigaw si Angela. Habang si Ryan naman ay nalalaki ang mata dahil sa nakitang umagos na dugo galing kay Angela.